Paano mo malalaman kung masamang tao yung kasama mo ngayon? Maraming mga peking tao ang makikisama sa buhay mo at gagamitin ka lang. At ang mas masakit nito, matapos ka nilang pakinabangan, iiwanan ka na nila, and worse, sisiraan ka pa nila. Nachismis mo rin daw ako sa ibang tao. Bakit ganun? Di ba tayo magkakaibigan? Dapat tayo yung mga nagtutulungan, nagsusuportahan sa iba't ibang bagay. Sino nga ba ang mga masasamang tao na makakasama mo para makaiwas dito? Bibigyan ko kayo ng tip para makaiwas dito sa mga masasamang taong mananamantala sa inyo. Number 1, sila lagi nagkukwento na sila lagi yung naloko at sila lagi yung naisahan. Kumbaga, tawagin natin ito as victim stories. Isa ka bang pa-victim? Yung ikaw na ngayon gumawa ng masama sa kapwa mo, ikaw pa yung galit? Nako, magbantay ka na. Kapag ka ang laging kwento niyan, biktima siya. Or di naman kaya, lagi siyang kawawa, lagi siyang ape. Yung mga taong nagkukwento na lagi silang biktima ng mga taong nakapalibot sa kanila, bantayan nyo yan. Kasi bakit niya kailangan ikwento yung mga dating mga taong nakasama niya sa'yo, hindi mo naman tinatanong at hindi ka naman interesado, pero kwento pa rin sila ng kwento tungkol sa kasiraan ng ibang tao sa'yo. Marami na tayong experience sa mga ganyan. Ibig sabihin yung mga victim stories na kinikwento nila sa inyo is para iangat ang sarili nila. Kumbaga naguhugas kamay sila para maging maganda ang imahe nila sa inyo. Ang nakakatakot pa nito, dahil nga sila ang biktima, sila ang kawawa, sila ang inaapi, ikaw bilang tao, natural sa atin na maaawa tayo at mahahabag tayo. At doon na papasok yung mga kalokohan na pwede nilang magawa sa'yo. O pwede kang utangan ng pera niyan, baka may kailangan. Kung pwede yan humingi ng pabor sa'yo, kung pwede yan humingi ng tulong sa'yo, at matapos niyang makuha yung tiwala at tulong na ibinigay mo, iiwanan ka rin yan. At maghahanap yan ng ibang tao na po pwede niya pang makapitan, at ikaw naman ang susunod na ikukwento niya na ng ape, ng away, ng loko sa kanya. Number 2, meron niyang mga dual personality. Sala sa init, sala sa lamig. Ibig sabihin, kapag kakaharap ka, nako, ang babait niyang mga yan. Pero iba ang maririnig mong kwento sa ibang tao. Ibig sabihin, kapag kakaharap ka, pupurihin ka niyan. Lahat ng mga magagandang salita ay sasabihin yan sa'yo. Pero kapag ka nakatalikod ka na, ang ikukwento niyan sa ibang tao is yung mga kasiraan mo. And worse, gagawa yan ng kwento para siraan ka pa niya. Ang lulupit niyang mga yan, hindi mo maintindihan kung kanino nga ba kakampi. Kaya umiwas at mag-ingat tayo sa mga doble karang tao or may dual personality. Paano natin malalaman na may dual personality? Tandaan po natin, kapag kayang tao na yan masyado nang makwento, mag-iiwas po tayo dyan. And the best way that we can do, magbantay po tayo at huwag kagad natin ibibigay yung napakamahalagang tiwala natin. Dahil baka siraan ka niyan sa ibang tao, and worse, siraan ka niyan sa mga mahal mo sa buhay. Number 3, kung walang mapapakinabang sa'yo yan, hindi sasama yan. Ibig sabihin, meron niyang transactional personality. Kung ikaw ay naghahanap buhay ngayon, dahil kumikita ka ng maganda, kasama mo lagi yan. Maghahanap yan ng oportunidad na po pwede niyang pasukin doon sa ginagawa mong hanap buhay ngayon. Tutulungan ka niyan, pero kaplastikan lang. Pagsisilbihan ka niyan, pero panandalian lang. Hanggat may mahuhot-hot at makukuha sa iyang tao na yan, nandyan yan. Worse, kapag ka wala nang mapapakinabang sa'yo yan, wala ka nang silbi sa kanya, lalayas at aalis na yan. Ibig sabihin, kaibigan mo yan kapag ka may pakinabang sa'yo. At kapag ka ikaw ang nangailangan in the near future, hindi mo mahahagilap yung tao na yan. Mag-iingat tayo sa mga papakisamahan nating mga tao. Lalong-lalo na kung binabagtas natin yung daan papunta sa tagumpay. Lagi nating tatandaan na yung tiwala natin napaka-importante. Kaya ibibigay lamang natin ito sa mga tamang taong makakasalamuhan natin sa buhay natin. Mag-iingat kayo sa mga plastic, sa mga doble kara, sa mga taong puro pakinabang lang ang hangad. Tandaan po natin, kung gusto natin magtagumpay, hindi natin kailangan pakisamahan lahat ng tao. Bagkos, papakisamahan natin yung mga taong may same level ng thinking, may same level ng mindset, at may same level ng pangarap kagaya mo. Muli, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.